Hindi ba? Nandyan yan eh. Yung inyong financial violence, economic violence. Imaginein mo, kung ikay sinight ng in contempt, ikay idinitin eh, ng halimbawa lang, 2 linggo hanggang 1 buwan, hindi ba economic or financial abuse or violence yan? Paano ka kikita? Paano ka kakain? Paano ka magbabayad ng iyong mga utilities? So, malinaw sa ating saligang batas, i-invoke niyo po iyan. That there shall be no torture, force, violence. Marami po yung violence, hindi lang physical. Emotional, intellectual, psychological violence, nandyan po lahat yan. Intimidation, hindi ba intimidation yun? Iwinawagayway yung banta na kayo ay will be cited in contempt. Hindi ba threat iyon? Hindi ba't yun ibanta na ikukulong ka kapag ka hindi nagustuhan ng iyong sagot o paliwanag? But sa ating mga vloggers, para naman hindi sabihin ng ating ng legislative department na hindi nyo ginagalang ang kanilang proseso, my suggestion, although you have a very, very competent lawyer and abogado de Campanilla, si Attorney Bebot Bello, ipaliwanag lang ninyo na meron kayong pending petition now before the Supreme Court, kaya hindi kayo pwede mag-attend hanggat hindi na-resolve yan. Sapagkat yan ay nabibinbin pa hanggang sa ngayon. At maaari din kayo mag-file ng reiterative motion na mag-issue ng temporary restraining order siguro hanggat hindi dinidinig at hindi nagkakaroon ng oral argument diyan sa sinampan ninyong kaso. Sapagkat alam mo ninyo, madilaw rin sa napakaraming desisyon ng Korte Suprema. Samantalang karapatan ng Legislative Department na magkaroon ng pagdinig, dapat ito'y investigation in aid of legislation. But the problem lies now, malinaw sa ating saligang batas, Article 3, Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, expression, or of the press. Malinaw yun. It starts in the negative, no law. Walang batas. So anong didinggin mo? That will be in aid of legislation. Yung sinasabing baka may pang-aabuso, bukas ang libro ng Revised Penal Code sa libel. Bukas ang libro ng ating special law pagdating sa cyber libel. Andyan din yung ating civil code para pag damages. So kung merong nasasaktan o sa tingin nila ay agrabyado sila, bukas ang ating prosecutor's office, ang mga piskalya, bukas ang ating korte. At paalala, sa lahat ng mga nasa gobyerno, whether ikay elected or appointed, malinaw din sa ating mga jurisprudence o yung mga actual decided cases ng Korte Suprema na hindi kayo dapat balat sibuyas dahil bilang mga lingkod bayan, ang inyong sinasahod ay nagmumula sa buwis ng ordinaryong Pilipino. Ang tingin ko po dito, yung sinasabi nga nating distraction. Dahil gustong masikil ang karapatan ng Pilipino sa isang malayang pagpapahayag, nariyan yung pressure na patawag yung mga vloggers. Sapagkat kung mapapansin ninyo, hindi naman pinag-uusapan na ito sa traditional media. Yung mga miyembro na lamang ng social media o yung new media ang nagtatalakay at nagdidiskurso nito. Kaya wag po tayong pumayag na sila'y patahimikin. Ito po ay, for me, it's an assault on press freedom. This is an assault on free speech. Again, what is my basis? You just have to read over and over and over again Article 3, Section 4 of the Constitution na nagsisimula sa negative. No law shall be passed abridging the freedom of speech, expression, or of the press. Ang linaw. Ang linaw. Malinaw na pinag-uutos at pinagbabawal ng ating saligang batas yan. Ngayon, ang problema sa mga miyembro ng Kongreso, meron na rin yung desisyon ng ating Korte Suprema, dami na na hindi kayo pwedeng mag-aktong prosecutor, police, investigador, tapos kayo rin ang huhusga bilang hukom. Bawal po yun. Ang investigasyon po, wala po kayong kapangyarihan na sabihin kung merong naganap na krimen at ano yung mga naganap na krimen. Pangalawa, kung sino-sino yung dapat idemanda at panagutin sa sinasabing krimen o naganap na krimen. Pangatlo,
lalong wala silang kapangyarihan i-identify yung papel ng bawat isa sa inaakusahan. At higit sa lahat, wala silang karapatang sabihin kung sinong guilty o hindi guilty dahil hindi sila korte. Hindi sila korte. Malinaw po yan, jurisprudence na po yan na desisyonan na. Yang kasong yan ng matagal na panahon ng ating Korte Suprema. Kay Mila Makalanda, good day po, Attorney Vic. I pray na manalo po kayo from Tel Aviv, Israel. Maraming salamat. Kay Lorena Tornea, paano po yan kung ubos na ang 2025 budget? Paano po ito habulin ng Supreme Court? Pag yan po ay nangyari, bago matuldukan ang illegal, immoral, criminal, unconstitutional 2025 budget, yun nga po yung sinasabi ko, magiging paper victory lang sa ating mga Pilipino. Kaya mag-ingay po tayo kagaya ng ginagawa mo, Lorena. Pag-usapan natin ito para magkaroon ng magandang public pressure. Hindi lamang sa ating korte, kundi sa lahat, sa decision maker, sa mga negosyante, nakalampagin natin ang gobyernong ito, ang judiciary na umaksyon at aksyonan agad sapagkat hindi po biro ito. We're talking about the unconstitutionality of the 2025 budget. So nandyan po tayo na pag-usapan natin yung distraction at yung deception. Meron pong nagbato sa akin ng tanong kanina or nung isang araw doon po sa dito pala pwede kayong magmensahe po ha. Kung meron kayong mensahe po sa akin, pwede po rito. Pakita ko lamang ho. Nasasagot naman natin yung inyo po mga mensahe. May nagtanong po dahil daw po ang nagaganap ngayon sa Bureau of Customs. Ang singilan daw po ay yung tinatawag na benchmarking. Ang tinatanong nung nagtanong, siguro baka importer ito o exporter, valid or legal daw po ba yung benchmarking? Hindi po legal. Bawal po yung benchmarking. Dapat po iyan ang paniningil ng buwis diyan sa Bureau of Customs. Ang paniningil ng tax should be based on the transaction value. Hindi po benchmarking. Yung benchmarking, ginagamit lang po yun bilang tool ng pag-risk assessment o risk analysis. Ginagamit lang po yan bilang sa pag-aaral nila, pag-a-analyze sila, panunukat. Pero para po sa buwis, dapat to ang inyong binabayaran at ang dapat pong sinisingil ng Bureau of Customs ay base sa transaction value, hindi sa benchmarking. Bawal po iyan. But of course, it's all up to you kung gusto ninyong kasuhan yung mga tiwali dyan sa Bureau of Customs. Ito nga ho yung pinag-uusapan natin eh. Hindi ba nung isang araw nagbida-bida ang customs, may nahuli daw na nagagarang kotse. Ang dami nun eh. Alam mo ninyo nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga nahuling smuggled na kotse, pinadaanan niya ng pison. Sinira, winasak. Bakit ito hindi ninyo magawang padaanan ng pison? Sapagkat pakitang tao lang yan, wag ho kayo magpapabudol. Another basis sa sinasabi nating deception. Linoloko po tayo, binubudol tayo, nahuli daw. O nahuli, illegal. Pasagasaan mo sa pison. Ipakita mo that you mean business. Pasagasaan mo. Total smuggle dyan, wala namang kinita gobyerno dyan eh. Ang next na pambubudol nila, sasabihin nila, hindi. They will give chance, due process, baka sakaling magbayad ng buwis, kailangan ng buwis ng gobyerno. Kalokohan po yun, pambubudol po yun. Bakit kanyo? Paano nakalapag dito sa lupa yung mga smuggled luxury vehicles? Saan dumaan yan? Hindi ba sa port din? Saan dumaan yan? Hindi ba sa port din na merong kawani ng Bureau of Customs? Ito po'y moro-moro. Kung talagang seryoso sila, ipakita nila, sagasaan nila ng pison itong mga smuggled sports car and luxury vehicles. Ito ang dapat nilang gawin, tularan nila, sundin nila. Yung ehemplo na ipinakita ni Pangulong Duterte nung merong mga nahuling luxury imported and smuggled vehicle during his time as president. Hamunin natin yung Bureau of Customs. Pasagasaan mo sa piso, huwag mong panghinayangan yan. Huwag mo kaming budulin. Huwag mong panghinayangan yan. Walang nawala sa gobyerno, hindi nga nagbayad ng buwis eh. The fact na nakapasok sila, merong kapusta diyan sa Bureau of Customs yan. Bakit? Wala hong ibang dadaanan ang mga sasakyang ganyang kamamahal kung hindi sa mga pier.
kung hindi diyan sa mga pier na may kawani ng Bureau of Customs. Kung yan ay nakalusot, korupsyon na naman po yan. Ito yung mga usapin ngayong midterm election. Huwag po tayo magpabudol, labanan natin yung distortion, distraction, and deception. Dami na po tayong natatalakay, nandiyan po yung tinalakay natin, yung part ng distraction, yung pagpapatawag sa mga vloggers, yung distortion, yung incompetence po ng administrasyon ni Bongbong Marcos, pinagtatakpan nila na kung ano-anong distortion at deception. And of course, yung mahalagang mahalaga, yung ating 2025 budget. Huwag nating bitawan, kailangan ko po ang tulong ninyo. Mag-ingay po kayo, let's provide a very good and positive public pressure to all decision makers na aksyonan na itong ating ginagawang paglaban sa illegal, immoral, invalid, unconstitutional at criminal 2025 budget. These are the issues that we should be talking about at patungkol dito sa midterm election. Hindi po yung distraction, hindi po yung illegal na impeachment din kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi po yun legal sapagkat nabanggit ko na rin po sa inyo, 215 congressmen ang pumirma sa loob ng 7 oras. Imposible po iyon.